Pins para sa adjustment dito. Okay? So, halimbawa, napaano natin, panda rin natin sa mamaya. Tignan natin yung usok, yung performance niya kung maganda. Halimbawa, pangit yung andan. So, doon mag-adjust tayo dito sa injection pump. May procedure yan sa adjustment. Wala. Wala dito. So, ililista ko na lang mamaya. Ito, kung pwede na i-restore, no? Pag may, kung wala kayong kopya nito, picturean nyo na. Erase ko ito mamaya. And then, isusulat ko yung procedure ng adjustment dito. Para, meron tayong pagpapasyan. Ito yung ginagawa, sabi ko, ito yung ginagawa dun sa assessment center. Pagpapa-assess kayo, i-adjust ito. So, merong tools dyan na gagamitin. Yun ang gagamitin natin mamaya. Pagana na natin. Siyempre, pandaran natin. Lugan ka, doon ba nag-tremor? Ito yung makina na to dun sa sa L300. Yung makina niya, 4056. Yan ah? Pajero. Yung mga unang Pajero 4016. Yung Nagtrabaho kasi ito sa mga spare parts eh. sa Salamat. Banawe. Oo. Ang dami. So doon naman, sa Banawe, kahit anong pyesa meron doon. Oo. Yung mga pisa nito siya nagtitinda sa Saan sir? Saan sa Banal? Ano yun? Sa Manila. Ay, Manila. Ay, Quezon City. Sa QC. Oh. Doon nga, dami. May contact na kami doon. So, Yes, sir. yung isang tropa namin, nagbabayan siya. So, lahat ng kinukuha niyang sasakyan, binibigay sa amin na ayos namin. Lahat ng pyesa, hindi siya bumibili dito. Kasi mahal. Pag maramihan na yung pyesa, dadalhin niya doon sa Banawe. Maganda naman po ang quality ng mga... Oo. Gawin ko ng trabaho no? Motorex. Malawak. Mas maganda pa pag doon, pwede ka na rin magpaayos doon eh. Magagaling din yung mga Kaya lang ang naging doon, ang advantage kumbaga sa akin, yung advantage ko mas trained ako. Sila more on experience. Kasi sa dami ng ginagawa, ang dami. Malang din sila eh. Ang Hindi dami. sila... Doon na sila nahasa. Oo. Yung may-ari yun ang magaling na mekaniko. Hmm. Kahit anong sabihin mo sa kanya, meron doon. Alam na alam. Alam pa niya kung anong klase ng makina. O kaya, sabihin, anong makina ba yung hinahanapan mo ng pyesa? Sabihin mo yung model naman, ano ba, 4056. Kailangan ko ng ng injection pump ng 4056. Kahit wala ka doon, padaka na sa'yo. Kabisado nila yun. Kahit yung mga bago ngayon, mga bagong sasakyan, ang dami na nilang pyesa, hindi ko alam kung paano sila nakakakuha eh. Ang gagandang klase pa. Hindi naubusan ng pyesa doon. Dami. Karamihan doon, China sir. Kamo ko kasi, kuha siya ng isang pesa, dadalhin sa China. Doon, papagaya niya. Yun nga lang, quality lang ang nagiging problema. Quality ng pesa. Quality ng pyesa. Eksakto siya, parehong-pareho. Halimbawa, yung original na pyesa, nasira. Inabot ka na 10 taon. Pinalitan mo ng bago, galing China. Tatagal din yun, kaya lang hindi niya abutin ng 10 taon. China, ang natin. China. Kaya sumiring. China rata. Oo. Pati Japan, pag pangalan. Japan, wala rin po sir. Meron, Japan, marami. ginagawa ata dun sa China rin eh. Meron pa rin. Thailand na ata eh. Thailand na sir. Ang production ngayon, meron pa rin production sa Japan, pero pag Ginagawa mga sa mga ibang bansa eh. pag mga pang ibang bansa na,
Thailand, Vietnam, yung mga yan. Diyan yung mga production na. Kasi, binabawasan na nila yung papunta na tao doon sa Japan. So, ang ginagawa nila, tapos mas mura yung materials na ginagamit doon. Mas mura pa yung labor ng mga gumagawa. So, mas marami silang production. Kaya pag nakita mo, Thailand, made in Thailand, made in Vietnam, ganyan. Pero yung quality, magaganda. Kasi Japan standard. Gaya ng mga Yamaha. Japan may-ari ginagawa sa Taiwan. Oo, doon na, doon yung Hindi production. malabas yung assemble ng mga spare. Pero sa matibay lang dito eh. Dito nga sa Pilipinas, Yamaha, di ba? Laguna. Toyota, Laguna. Laguna marami na rin sir eh. Kahit sa motor. Oo. Madami na nag-ano dyan. Nauna dyan yung Toyota eh. Napasok ko na rin yung Toyota doon. Sa Laguna. Yung assemble. Nagpadala ang Japan ng mga machines para dun sa paggawa ng makina. Ayan, technology galing sa Japan. Dito lang sa Pilipinas ginagawa. Parang Japan na. Laguna ako. Toyota Technopark. Laguna. Technopark. Yun, gumagawa na rin sila ng mga pyesa doon. Jitron, Oo, Ventura. lahat na. Yung buong sasakyan ginagawa na dun sa ano. Doon ay na-assemble din sa ano sa Toyota. Toyota. Nilipon kami ng ano doon. Pintura. Ayan, sa yung quality, yung ano, yung performance ng makina, eh, magbabase sa'yo na gagawa. Pag nasira, mali. Sa kabisado ka parang yung PC. Dito kasi sa atin, mostly ang ginagawa is remedy. Nabasag, halimbawa nabasag, biniweldingan, pero hindi na dapat. Dapat papalitan na yun. Ang nangyayari, tumatagal siya, Sisira ulit. nasisira ulit, medyo ulit, ganyan. Minsan yung mga ano, ito, yung mga butas na to. Yan. Ito, Yung may computer yun. yung butas na to, pag nabutas yan, lalabas ang tubig. So mas mura yung, tsaka mas mabilis gawin, lilinisan lang, ida-dry up, and then lalagyan ng epoxy. Diba? Mas mura yung epoxy. Magkano lang, 50 yata yung isang pares na maliliit. Kasi tanggal to, pag oras na nabutas to tanggal, papalitan. Papalitan mo yan, lalagyan lang ng ano, ng glue doon sa gilid para hindi sa tanggal. Yan. Eh, syempre, ganun, remedyo. Diba? Pag tumagal, tatagas na naman. Diba? Sa ibang bansa kasi, doon sa pinanggalihan ko doon, walang remedy. Pagka masyado lang matagal yung pyesa or walang makukuha na ng pyesa, doon lang magre-remedyo. Yung ibang lahi tinitenga. Kami hindi. Remedyoan ko yan. So, inaayos namin. Oo. Di kahit sa ibang bansa, nasa ibang bansa. Medyo. Kaya lang, gagawa ng note kung ano yung service advisor. Sa Saudi, di ba? 1,500. Real. Real. 30 plus yun. Wala problema mag-uwi, di ba? Sa Pisa-pisa. Oo, mura lang. Bibili kang sasakyan din. 1.5, makakabili ko nga ng 1.5. Oo, meron. Mura na. Kaya ang dami na rin Pilipino doon na daming sasakyan. Pag umuwi, bibenta na lang nila doon. Balik mo na lang yung pinambili ko. Pag halimbawa, 3,000. Bili ko 3,000. Ganda pa, pag lisensya doon, 10 taon. Walang huli. Hindi ka huhulihin sa kalsada. Real, portang, sobra pa. Sobra pa yun ah. Real. Grabe. Kamura gasolina kasi pa. Na doon. Kaya, 150 na ba? May gagasolina yung mga 15 pesos. oh, mura talaga. Tapos na Ito, bypass yan ng tubig. Kasi dito, meron tayong thermostat. Diba? Alala nyo yung thermostat? So yung thermostat na yan, pagka malamig pa yung makina, sarado.
So siyempre gagana yung pump mo. Iikot lang yung yung tubig dito, papunta sa rito. Dito na. Papasok diyan eh. Dito lalabas. Pasok doon, pasok sa dun sa loob. Lalabas nang ikot lang na ikot 'yan. Hindi siya hihigop ng tubig dito. Pag nagbukas na 'yon, saka pa lang dadaw yung tubig. Although meron siyang bypass, kaso nga lang hindi na ganun kalakas yung ikot dito. Kasi malaki na yung butas dito eh. Hihigupin na niya to. Yung laman dito, papasok na sa loob. So, ang flow natin ng tubig, galing dito palabas. Dito ang labas. Yun ang in. Okay? Hindi pwedeng doon ang out Pag napagbaliktad mo yan, sigurado. Sira. Yan. So, out dito. Mula yung tubig, galing sa baba, pataas. Palabas sa rito. So, unang magko-cool down sa ilalim, pataas. Kasi doon yung pinaka-mainit na parte. Kasi yun yung black. Yung black ang nag-absorb ng init ng makina natin. Kinakalat lang niya dito hanggang taas ay paghawak natin dito, sobrang init na. Pero yung pinaka-mainit na parte is dito. Sa ilalim. Yan, yung black natin. Ganun din sa motor, sir, no? Mainit din. Oh, Nasunog nga yung balat ko dun, sir. Dinikit ko yung paa ko dun. sa tambucho. Yes, sir. Mainit talaga doon. Nasunog yung paa ko. Oh, mainit Basa doon. basa ng init eh. Mainit talaga yun. Oh, Doon kasi, ang nag-cool down na lang doon is yung humid sa labas. no, sir. Dito, sa ating makina, meron tayong cooling system. Meron tayong langis na tumutulong din sa pag-cool down ng init. Pero paglabas, doon sa tambucho, yung init doon, nandun na. Sobrang init yun. Yung first time ko yun. Kinapa ko. Makulit naman ako ng bata ko, kaya nasunog ako. Nasunog daw siya. Sa tagal kong nagmumotor, hindi ako napapasok. Kasi alam ko, dito lagi. No, sir. Kaya lang, napaso ako, Wisit. sumakay bigla yung kasama ko. Isa kanan sa sumakay. Gumanon doon sa Ala. tumikit. Tumba. Hindi naman natumba, kaya lang dumikit dito. Ay, sir. Kaya sabi ko, lahat ng nagmumotor, nasusubukan na ang mapasok. No, sir. Doon ako natuto ng motor na, sir, eh. Piso, 5 piso, ganun kalaki. Katayaan doon. Dito sa akin doon, malaki. Sa kanya po, eh. Yung kapatid ko dito, hanggang dito. Tumba. Dumagan sa kanya yung tambucho. Sige, maglasing ka pa. Dahil sa alak. Ayan. So, yun. Balikan natin ito. Ito yung... Itong circuit natin, so nilagay natin dito kahit hindi naman natin ginagawa. Kasi, pwede pa rin naman, di ba? Yung connections natin. No, sir. Sundan pa rin natin to. So, kahit doon sa sasakyan nyo, pwede nyong i-check yan. The same yan. Okay? Meron lang isang part na dito sa part na to. Sa battery, dito sa part na to, merong fuse. May fuse yan. Para hindi agad pag nagkaroon ng problema, hindi masisira yung system. Yung fuse ang bibigay. Yan. So pinakonti lang natin, tinanggal natin yung fuse, pero nandun pa rin yung switch. Dito yung ating ignition coil. Yan. Then yung connections. Same yan. Ito yung contact point type Meron naman tayong CDI. Okay. Yun. Na ganito rin. CDI. So yun yung mga mas modelo dyan sa carburetor. Although carburetor pa rin siya, pero yung distributor, CDI na. And then, naging EFI. Ito lang din. Hanggang ngayon. Pero yung process ng makina natin, mula nung na-develop yung ganitong makina hanggang ngayon, pareho pa rin. Hindi nagbago. The same pa rin yung process.
Ang binabago lang nila is yung minumodify nila yung mga parts para gumaan, magkaroon ng mas mataas na fuel consumption, kaya mas mabilis yung sasakyan. Pero yung process, yung ano natin, yung ICP natin, intake compression power and exhaust, the same. Walang pinagbago. Opening and closing ng valves natin, the same. Movement ng piston, the same. Walang pinagbago. Sa labas lang ang minumodify. Yung mga turbo sir, iba rin yun. Turbo at ano lang yun. Kumbaga tayo, humihinga tayo ng manual. Yung turbo, parang ano ba yun, parang ang bubag, nahihinga ka, meron pang magpupus ng hangin papasok. And then pag huminga ka palabas, merong hihigop palabas. So mas mabilis ang pasok, mas mabilis ang labas. Mas madami yung volume ng hangin na papasok. So mas malakas ang makina. Ganun na ang trabaho. So yun yung modification din. Pero sa loob, the same. The same pa rin yung trabaho. Naglalagay lang sila ng turbo sir. So pinalalagyan ng turbo para mas malakas yung makina. So eto, ang design nito is hindi siya turbocharge. Pag turbocharge, iba na yung itsura ng piston. Mas malaki ng konti. Tapos yung valves, mas iba na yung ano. Kung halimbawa ito is 8 valves siya, merong 16 valve ganyan. So depende na dun sa design ng gumagawa. Pero yung process ng pagpasok at paglabas, pagbigay ng turbo design, minumodify lang yan para mas malakas. Yeah. Pajero. Oh. Pajero si mga May turbo. Oo. Yung ano natin, turbo, meron tayong dalawang klase ng turbo. Meron tayong WGT at meron tayong DGT. Ayun sir, nilalagay mismo yan. Yung iba, design na paggawa ng makina, design na pang turbo. Sasalpa ka na lang yun. Kaya pag bumili ka ng sasakyan, gusto mo may turbo, turbo yung bibigay sa'yo. Gusto mo ng supercharge ang bibigay sa'yo. So, ano lang yun, pampalakas, pampadami ng hangin na papasok, pampabilis Pero pumasok. pareho din ng makina. Pareho pa rin. Design lang. Design na pang turbo at pang ordinary. Ganyan. Kaya pag bibili ka ng pyesa nito, ang bibilin mo yung pang ordinary, hindi pang turbo. Kasi pag binigyan ka ng pang turbo, sigurado, may sasalpak mo siya. Kaso merong problema na mararamdaman sa makina kasi hindi yung design para dito. Kung gusto mong lagyan ng gano'n, maglagay ka rin ng turbo mo. So, ang daming modification, kahit yung mga dito lang sa labas, mga garage, ang daming modification. Lalagyan nila ng turbo yung hindi pang turbo. Palalakyan nila ng yung butas dito. Palalakyan nila yung piston. Tatanggalin yung piston. Paparibor nila, mas malaking piston. Yung design ng ulo ng piston, iibahin din. Para mas maganda yung communication ng dalawa, turbo at ng piston. So, mas malakas na yun. Ang nagiging problema is yung natitirang pyesa. Halimbawa, itong cylinder head, minodify lang. Yung pyesa na yon, siyempre nabawasan, mas hihinga siya. Ganun ang nangyayari. So kung gusto mo, mayroon lang design na pang racing ang mga makina. Dito, minumodify lang. Kaya pag di ba na-re-read natin, nire-read mo na, pumuputok-putok pa. Oo. So, ano na yun, minodify na yung makina na. Ang lakas ng makina. Kaso nga lang, Magsaya sa hindi mo kanya, sir. pwedeng pang-service. Pag pinang-service mo yun, siyempre malakas sa konsumo yun, sa gasolina. One time ano yun, pang-racing lang talaga yun. Yung iba naman, may no-modify nila, pero yung slight na modification lang, na pwede mong pang-service, pwede mong pang-karera. Pag meron lang silang tatanggalin na pyesa, papalitan nila ng pang-karera. Pag walang karera, tatanggalin yung pyesa, ibabalik yung dati pang-service.
ganun ka ganda ang technology pagdating sa Pilipinas. Magagaling tayo. Oo. Sa ibang bansa, kung ano yung design nyo ng ano nila. Pero marami na rin nagmumokit doon. Natutunan sila sa mga Pinoy. Ang modification naman is hindi lang sa makina. Meron din sa transmission, sa differential, sa gulong. Ayan. So yung kombinasyon doon, pag nagawa mo lahat yung modification doon, mas malakas yung makina. Sa makina is yung power. Pero doon sa mga gulong yung bilis naman. Sa transmission, sa bilis. Yun yung so ang dami. Paano yung sa gulong sir yung, di ba sa likod lang yung umiikot? Di ba meron sa dalawa? Sa harap. Oo. 4-wheel drive. Ah? Mayroon 4-wheel drive yun. May switch yun. Ah. Yung iba naman, all-wheel drive. Pag andar mo, pag takbo mo, automatic yun na magsuswitch silang 4. Iikot silang 4. So pag 100, arangkada 100%. Habang tumatagal, bumabagal yung harapan, nawawala ng pwersa. Kasi rear-wheel ka eh. So likod lang ang kumakayon. Pag nasa rektahan ka na, wala ng pwersa sa harapan. Ganun ang all-wheel drive. Sa 4-wheel drive naman, pag switch mo sa 4-wheel and then kinambyo mo sa 4-wheel, hindi ka pwedeng tumakbo ng mabilis. Mabagal lang. Pwede kang mag-tercera, kaso lang ang takbo mo nasa mga 30 to 40 kilometers lang. Kasi pag binilisan mo pa yon, bibilis yung ikot ng harap, magkukontrahan sila dun sa likod. Kasi may humahatak na, may nagtutulak pa. Mas mahirap yun. So pag ang gamit lang naman ng 4-wheel drive is yung mga alanganin ng daan. Sa taas na daan, yung palusong na daan. Pwede mo gamitin yung 4-wheel drive para lahat ng gulong lalaban kung paano. Meron silang mag-brake sila. Kasama dun sa engine braking. Ganun ang trabaho ng 4-wheel drive. Yung full-time 4-wheel drive, yun, all-wheel drive, same yun. Full-time na 4-wheel drive siya, kaya lang yun nga, pag bumibilis, bumabagal. Halimbawa, 100% sila ng arangkada. Bumilis ka, magiging 90 yung isa, 110 na yung likod. Hanggang mag-0 yung harapan, lahat ng puwersa nasa likod na. So kapag bumabagal ka naman, nagkakaroon ulit ng puwersa yung harapan. Ganun ang trabaho ng all-wheel drive, tsaka full-time all-wheel drive. So masusubukan yan pag nag-drive ko ng 4-wheel drive. Switch mo sa 4-wheel and then cambio ng 4-wheel. Arangkada mo, ang ganda. Primera, segunda, ang ganda. Pero pag nag-tertiary ka, gagawin mo sa ganun. Kasi kontra na yung puwersa ng harap at likod eh. So hindi siya advisable na tatakbo ng mabilis. Limited lang yung takbo niya. Ganun ka sa 4-wheel drive. Okay? Yan. So any question tayo? So mamaya, start tayo, pandar natin to. Feeding tayo, pandar natin. Kumbaga conditioning. Conditioning. Pandarin natin. Para pagdating ng bukas o next week, dire-diretso na tayo sa process. Yes, sir. Bukas, sir, wala ka, sir. Mga half-day ako lang darating dito, sir. Hapon? Yes, sir. Kasi mag-exam ako sa Nantro. Schedule ko bukas. Okay. Sige. License. Iba na yung process ngayon ng lisensya. Meron ng theoretical driving course. Yung araw ata. Dati, wala. Madali lang kumuha ng lisensya. Yes, sir. Ang hirap.